Yes, hello. Welcome back to my channel. Welcome back to G Kuya Jack. And gusto ko magpasalamat last time sa aking pilot episode na pinamikatang Trixie. Yan, si Trixie. So salamat po sa mga nanood at sa mga sumuporta, sa mga nag-comment. Dear Kuya Jack, ating segment sa ating YT channel. And salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood at mga nag-comments at patuloy pa rin yung mga iba nagbibigay ng kanilang mga letter and may mga nakaabang po. Ngayon po ay meron po tayong letter again at ito yung ating pangalawang sulat mula kay tawagin na lang natin siya na Loverboy Marino. Ayan. Talakayan po natin ang kanyang kwento. Sa mga gusto pong mag-send na kanilang letter, email dearkuyajack@gmail.com. Alright? Ayan. So, sa ngayon po ay medyo masela ng ating letter. Ipagpaumanhin po tayo ng mga nakikinig. Ano? Hopefully, ito ay maging bahagi na ng ating buhay sa araw-araw. Alright. Sabi nga, too much love will kill you. Totoo po yun. At minsan sa ating buhay, hindi natin maiwasan na nangyayari yan, pero alam natin na ito ay kasama sa buhay ng mga nilalang. Medyo malakas bang sounds ko? Bawasan natin ano? Ayan. So, simulan na po nating basahin ang liham ng ating sender. Ayaw niya po ipabanggit yung kanyang address. I-try natin po, baka magkaroon tayo ng mga idea dito sa kanyang liham. Alright? Here we go. Dear Kuya Jack, ang kwento kong ito ay maging aral sana sa lahat na sa sobrang nagmahal, lalaki sa babae, babae sa babae, at lalaki sa lalaki. Naniniwala ako sa kasabihan na kapag nagmahal ng lubusan, ay hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Isa akong opisyal sa LPG tanker na bumabiyahe sa Europe. Isa akong marino at nagtatrabaho sa isang malaking international company ng barko sa Intramuros. Intramuros? So, ano ba yung mga company dyan sa Intramuros? Ang pagkakaalam ko, yung NYK, CF Sharp, UPL, Norwegian, at Pascon. So the rest, hindi ko masyadong kabisado. So siguro may idea tayo kung ano mga kumpanya ang nandyan sa Intramuros. Ano? Tuloy natin. Nakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan upang mataguyod ko ang aking pamilya, asawa at mga anak. Masasabi kong masaya at ako at tahimik ang buhay. Kapiling ang aking pamilya. Kapag nakasampahan na ako sa barko, ang tanging libangan ko ay ang pagbabasa ng mga informative events
or mga pangyayari sa mundo at maglaan ng oras sa pag-gym para naman physically fit. Nakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan upang mataguyod ko ang aking pamilya, asawa at mga anak. Masasabi kong masaya at ako at tahimik ang buhay. Kapiling ang aking pamilya. Kapag nakasampahan na ako sa barko, ang tanging libangan ko ay ang pagbabasa ng mga informative events or mga pangyayari sa mundo at maglaan ng oras sa pag-gym para naman physically fit. At dumating ang oras na muling nadagdagan ang saya sa buhay ko nang nagkaroon ako ng ka-close na AB. By the way, ang AB ay is able-bodied seaman. Katulad ko po, AB ako. One of the function or main job ng AB is sila yung main attraction, no, sa kubiyerta. Loading ng cargo. Then, kamay kami at alalay kami ni Kapitan at ni Chiefmate. During underway or during navigation, kami po yung kasama ng mga officers para mag-look out sa mga possible craft na makakasalubong natin o ano man yung makikita natin na ahead. So, kami nagbibigay ng mga prospect o possible craft o ay yung any object na makikita mo sa radar at sa visual eye mo. Ayan, no? So, yan ang trabaho ng able-bodied seaman or tinatawag nating AB. And one of the tasks at job description ng AB is they use anchor handling crane, provision crane. So, kami po ang nagdadrive ng mga crane. Do the maintenance. Ang mga routine job is, ito yung sinasabi nga nating mga maintenance na, yung mga chipping and painting. By the way, humaba na ang aking paliwanag sa AB. Gusto ko lang ma-emphasize kung anong trabaho ng isang AB. Lalo na ang ating letter sender ay na nagpadala nito ay isang marino. Alright. Nung nagkaroon ako ng ka-close na AB, able-bodied seaman, yun nga AB na mula sa Pampanga, na mahilig din sa workout sa gym. Sa totoo lang, may nakakatunog dito sa barko ng sex orientation ko. Pero di naman ako nagpapahalata at nirerespeto ako at nirerespeto ko din ang mga kasamahan ko dito. Kaya professional level ang pakikitungo ko sa kanila. Nag-umpisa ang istorya ng buhay ko ng isang araw nung nag-gym ako, nakasabay ko ang AB na yun. Itago ko na lang sa pangalan na Marco. Madali kaming nagkapagpalagayan ng loob at di nagtagal naging close kami na dumalas na ang punta niya sa kabina ko. Hanggang sa nagkaroon na ng tinatawag na bawal na relasyon na madaling salita ay naging kami na. Kami na ibig sabihin, may nabuo ng relasyon sa
pagitan namin. Pero ito'y masasabi kong friends with benefits
pera ang siyang sisira sa buong pagkatao ko at sa pamilya ko. Ngayon ay ramdam ko ang pressure dahil ramdam ko naman na ang mga mata ng bawat isa sa barko ay nakatuon sa amin dalawa. Patay malisya na lang ako. Pero malakas ang loob niya na ibulgar niya ang lahat tungkol sa amin. Dahil may pinanghahawakan siyang ebidensya. At sa kadahilanan, di na din niya matanggap ang naging desisyon ko na tapusin na ang lahat sa amin. So ngayon, Kuya Jack, nakabakasyon ako dito sa Pilipinas. Dahil sa pandemya at naapektuhan ang aming trabaho at nakapending pa ang paakyat ko sa barko. At kahit nandito ako sa Pilipinas, ay di pa rin siya tumitigil na makipag-usap sa akin. Nandoon na nagtataka ang asawa ko kung bakit madalas kong kausap si Marco na di ko nga maiwasan dahil sa pagbabanta niya sa akin. Hanggang dito na lang, Kuya Jack, at abangan ko na ma-feature ang problema ko sa iyong YouTube channel. At sana mabigyan mo ako ng payo kung anong pwedeng hakbang, kung ano man ang dapat kong gawin, at sa mga viewers mo na mabigyan din ako ng kahit simpleng advice at magpapalakas ng loob ko sa pagharap sa kaganapang ito. More power to your channel. Yes, more power to your channel again. Nagpapasalamat, Loverboy Marino. Ayan. Napapaisip na naman ako. Medyo nasubukan tayo ni Trixie last time. At mahirap talaga akong mag-advise pagdating sa advice. Kasi pwede kang magkamali at sundan ng humingi sa'yo ng advice at mali pala yung in-advise mo.
Imbis mapabuti ay mapapasama pa. Ayan. Una sa lahat, ang ina-advise ko is number 1 ay ang paghingi ng forgiveness. No? Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At hingi ka ng guidance to face struggles. At syempre sa sarili mo, kasi mas kaibigan natin ang sarili natin. At kailangan natin na kausapin ang sarili natin na i-motivate mo sarili mo. Yes, tama yan. At palakasin mo ang loob mo. Siyempre, yung family. At ipagtapat mo sa wife mo ang nagawa mong pagkakamali. And ask forgiveness dahil yun ang magpapalakas ng loob mo para harapin ang pagsubok. Take the rest. Take the risk pala. Bisaya eh. Yan. Ganun talaga sa bawat consequences ng buhay. May mga risk yan. May good outcome, no? At bad outcome din. Una, yun nga, may ka ng tatawad sa asawa mo at ipagtapat mo. Then, kausapin mo si Marco. At kausapin mo siya ng tapat kung ano naging desisyon mo. Na dapat irespeto niya. Yes, yun ang dapat mong gawin. Then kung malaman ng company, take the rest again at harapin ang consequences. Yan, gaya ng sinabi ko kanina. Yung rules ng regulation of or policy sa isang kumpanya na di pwede ang magkapamilya o magkadugo na nagkakaroon ng connivance o kutsaba sa kalokohan o pagkakampi-kampi against the management. At higit sa lahat, ang love affair for co-workers. Especially kung immoral or with his own family. Dahil maapektuhan ang performance kapag nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan, pati trabaho ay madadamay. About pagbabanta na pwedeng pakasuhan for cyber video and photo scandal. Ang source anti-photo and video voyeurism kaukulang ang halaga na 100 to 300 fine. Ayan, move on and start all over again. Damage has been done. Wala na tayong magagawa. Bangon lang, di ba? Sa aking stand, sa aking Jack Marger TV, Dear Kuya Jack channel, ang stand ko po sa ganitong kaso, hindi po ako nagtotolerate. Sa mga ganitong panahon ay kailangan balanse tayo, no? Bigyan natin ng pangunawa ang bawat side ng buhay. So, di ako against sa LGBT relationship. Pero dapat walang tao o pamilya na masasaktan o masasagasaan. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal, pero sa tamang paraan. Magmahal ng tama, magmahal ng ayon sa tamang pagbibigay porsyento lamang sa mamahalin.
First day pa lang, self-worth at self-respect na ang unahin. At siyempre maging tapat sa sarili at sa partner. Umiwas sa tukso at maging matatag. Laging humingi ng guidance sa Diyos at taasan ang pananampalataya sa lumikha dahil ito ang magpapatibay sa pagkatao ng bawat nilalang dito sa mundong ibabaw. Hopefully, nagkaroon ka ng mga ideas sa ating pag-uusap ngayon at makatulong yung mga advice na naibigay namin, una na ibigay ko. At sa mga viewers po natin, sa kaso po ni Loverboy Marino, na isang opisyal, isang marino, kailangan niyo po ng advice din mula sa inyo. Sa mga gusto mag-comment at mag-advise, please give your comment on my box. Ayan. Tulungan po natin si Loverboy Marino na magkaroon ng sigla at normal uli ang kanyang buhay. At sa mga gustong sumulat at magliham sa aking dearkuyajack@gmail.com, send your letter. Dahil ito na yung chance nyo mabigyan ng buhay o mailahad nyo ang inyong kwento at kapupulutan din ng advice ng ating mga kasamahan o ating mga viewers, ng ating mga subscribers, ng ating pamilya, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, anywhere na involve ang iyong buhay, kasama sila. Salamat sa iyong letter, Mr. Loverboy Marino, at pinagkatiwala mo ang iyong kwento sa amin at hindi ka nahihiyang ibahagi, although we did not mention your details kasi in respect sa iyong personal na pagkakilanlan, yan, at sa company. And lahat ng tao ay deserve to give a chance. Lahat tayo, deserve tayo na mabigyan ng chance. Walang perpekto sa mundong ito. Walang nabuhay ng perpekto. Kundi iisa lang. Alam niya na kung sino siya. Salamat po sa mga nakikinig at nanonood at sa mga manunood pa ng aking Dear Kuya Jack segment. And willing po kaming mag-entertain ng inyong letter. Just send to my email box and we will try to accommodate all the letters na maisis
Thank